Dumaan si Roland sa law office ng asawang si Flor. Tuloy-tuloy siya sa pribadong silid ng babae. Kinagitlan niya ang inabutang tagpo. Wala si Flor. Ang dinatnan niya ay ang sekretarya ng kanyang asawa. Inaayos ito ang naroong kalat. Ano ba nangyari dito? Kinakabahang naitanong niya. Napasok ba kayo? May naghalungkat ba dito? Wala sir. Magalang na tugon ng tumayong sekretarya. At itinigil ito ang ginagawa. Nagdagdag ka ng pagtataka ni Roland. Bakit nakasabog ang mga libro at papel? May nagbasag pa yata. Si attorney po ang may gawa niyan. Paglilinaw ng sekretarya. Si Flor? Tumango ang sekretarya. Nagwala po sa galit si attorney sir. Anong dahilan? Usisa niya. Hindi ko kasi nakapasok si Jimmy. Hindi niya naasikasong inuutos ni ma'am. Si Jimmy? Yung researcher ni Flor? Yes sir. Tugon ng sekretarya. Na-ospital po kasi ang nanay niya. Hindi niya maiwan dahil nasa peligrosong kalagayan. Importante po yata sa malaking kasong tanga ni attorney ang ipinapa-research sa kanya. Ipagpalagay na ganun nga. Dapat sana inunawa pa rin ni Flor ang kalagayan ng kanyang tauhan. Pero kilala niya ang asawa. Dominante ito at walang puwang sa kompromiso. Kung anong masabi nito, yun ang dapat na masunod. Sa sandaling hindi matupad ang ipinag-uutos, tiyak na magwawala ito. Napailing na lamang si Roland. Umandar naman ng violent temper ng asawa ko. Nasabi niya sa sarili. Umuwi si Roland sa bahay. Dinatnan niya si Flor na nakapagpalit na ng damit pambahay at umiinom ng alak na mag-isa sa kanilang bar. Nilapitan niya ang magandang asawa at kinawaran ng halik ang mamula-mulang pisngi. Hi! Humalik din sa pisngi niya si Flor. Halika, anyaya nito. Saluhan mo akong uminom. Umabot si Richard ng isang kopita at nilagyan niya to ng isang pirasong cube ice na galing sa ice bucket. At saka siya nagsali ng alak. May problema ka ba? Nag-aalalang tanong niya sa asawa habang pinalalamig ang lamang alak ng tangan niyang kopita. Wala, sagot ni Flor sabay iling. Nagpapalipas lang ako ng inis. Kay Jimmy? Tinitigan siya ni Flor. Yeah, maikling tugon nito. How did you know? Dinala ni Roland ng kopita sa kanyang bibig. Tinunggaan lamang alak niyon bago sinagot ang tanong ng asawa. Dinaanan kita sa law office mo. Di nakita mo ang kalat na naiwan ko doon. Manawanawang usisa ni Flor. Tumango siya. Palagay kaya abutin hanggang bukas ng umaga ang sekretarya mo sa pagliligpit ng kalat doon. Wala akong magagawa. Kalmanting tugon ni Flor at sumumpong ka sa tantrums ko Pinagpatuloy nila mag-asawa ang pag-inom. Maya-maya may nanulas ng ngiti sa mga labi ni Flor. O bakit kanya na lang ang titig mo sa akin? Hindi sumagot si Roland. Pinagpatuloy niya ang pagagod ng tingin sa magandang hubog na pangangatawan ng kanyang asawa. Salbahe ka Roland. Maluwang ang pagkakangiti na sabi ni Flor. Kumakatingin ka. Ang pakiramdam ko'y para mo na akong hinuhubaran. Ang sexy mo kasi sa suot mong negligee. Sweetheart? Pumapalatak na katwiran ni Roland. Tumayo siya tumikot sa likuran ng silyang inuupuan ng asawa. Napaigtad si Flor nang gumapang sa maputing batok nito ang mainit niyang mga labi. Roland, ano ba? Halatang nagagalit-galitang saway ng kanyang kabiyak. May kiliti ako dyan Binuhat ni Roland ang asawa at ipinasok sa silid nilang mag-asawa. Matapos na maibaba niya sa waterbed si Flor, agad niya itong ginawaran ng halik sa labi. Matagal na naglapat ang kanilang mga bibig. Napaungol si Flor nang bumaba ang mga labi niya sa malulusog na mga dibdib nito. Naramdaman ni Roland na nasa punto na ng pagpapaubaya ang kanyang asawa, kaya't mabilis siyang naghubad ng suot na polo shirt at naghubo ng kanyang pantalon. Nang muli niyang balingan ng kabiyak, naiayos na ulit ito ang suot na pantulog. Wait a minute. Nakataas ang isang kamay ni Flor at isinisenyas na huwag siyang lalapit. Baka nakakalimutan mo kung anong araw pala ngayon.
Huwebes. Maagap na tugon niya. Ibig sabihin kailangan mo pang magpalipas ng isang araw? Paglilinaw ni Flor. Remember, may sinusunod tayong schedule ng pagtatalik. Nagsalubong naman ng kilay niya. Hindi mo to magagawa sa akin, Flor. You've already turned me on. Umiling-iling si Florida. I'm sorry, Roland, pero may hearing pa ako bukas ng umaga. Look, Flor, giit niya. This shit between my legs is not like an appliance na kapag inalis mo ang plug, wala nang problema. Tumayo naman sa kama si Flor. Well, problema mo na yan. Lalabas ako upang magkapunan. Kung gusto mong sumabay, sumunod ka na lang sa akin. Naiwan siya nakatayo. Nagpupuyos ang damdamin. May suggestion ako. Pahabol lang nasa tapat ng pintuan at nakalingong si Flor. Mag-shower ka. Makikita mo't lilipas din yan. Naisip ni Roland, wala ba talagang halaga sa asawa niya ang kanyang damdamin? Inilabas ni Roland si Flor ng gabing iyon. Nagapunan sila ng asawa sa isang kilalang restaurant na nagsisilbi ng mga natatanging putahe ng mga katutubong pagkain. Ano bang okasyon? O si Sunny Flor? Wala namang may birthday sa ating dalawa. Hindi rin naman ngayon ang wedding anniversary natin. Hindi nakuhang sumagot agad ni Roland. Puno ng pagkain ng kanyang bibig. Nang hula naman si Flor. Alam ko na. Palagi ko na-promote ka sa trabaho. On the contrary, nakangiting pakli ni Roland. Dahil ang totoo ay nakatakdang magsara ang advertising company na pinapasukan ko. Isang makahulugang tingin ang pinukol sa kanya ng asawa. Pambihira ka rin naman. Nakatakda ka na nga mawala ng trabaho pero nakangiti ka pa rin at parang baliwala sa iyo ang lahat? Hey, is that a compliment or what? Tanong ni Roland. Ngayon ay mas maluwang ang kanyang pagkakangiti. Marahil may kumuha sa iyong ibang kumpanya kaya ka ganyang hindi apektado. Panguhula ni Flor. There were offers, pag-amin ni Roland. Pero hindi ko tinanggap. Nangislap ang mga mata ni Flor. I guess you're thinking big time. Binabalak mo magtayo ng sariling advertising company, right? Wrong again. Natatawang sagot niya. Anong plano mo? Nairitang tanong ni Flor. Magpipirma ka na lang sa bahay? Why not? Sagot tanong naman ni Roland. Magaling na abogada ang asawa ko. Malakas kumita ng pera. Bakit pa ako magtatrabaho? Kumunot ang noon ni Flor. Dumilim ang mukha ng kanyang asawa. Gusto mong mapabilang sa mga lalaki makakapal ang mukha na palamunin ng asawa? And it's the reason why you're treating me into a dinner? I don't believe this. Natawa siya ng malakas sa nakitang reaksyon ng kabiyak. Ang totoo, bala ko magbukas ng isang special school. Pagtatapat niya. Special school? Ulit ni Flor. Yeah, for mentally retarded children. Ayoko na magtrabaho sa mga advertisement companies. Ayoko nang ipahiram sa kanila ang talino ko upang makiliti ang imahinasyon ng mga bata. At maakit ang mga tong bumili ng mga produktong masasabing hindi naman nila talagang kailangan. For they live even without those. I can't believe what I'm hearing. Mahimig protestang tago naman ni Flor. Gusto mong sayangin ang pagiging isang mamahusay na child psychologist? Sa pagtuturo sa mga batang para sa akin, mabuti pang turo ka ng lethal injection at bayaang mamatay. Kinilabutan naman si Roland sa narinig. Seryoso bang kanyang asawa sa sinasabi nito? You must be joking, Flor. I mean it, Roland. Maagap na sagot ni Flor. Ang mga siraulong batang ipabigat lamang sa lipunan. Di sila kawalan. I honestly believe that the world will be much better without them. Pinamulahan siya ng muka. Flor, hindi ka Diyos upang piliin kung sino dapat na bayaang mabuhay o mamatay. I honestly believe na may dahilan ng langit kung bakit isinisilang ang mga batang iyon. Ano? Natatawang hamon sa kanya ng asawa. God is the most knowledgeable of all. Maring sagot niya. At siya ang nakakaalam. Those children is simply the products of nature's imperfections. Katwiran naman ni Flor.
Kagaya lamang sila ng mga produktong gawa sa pabrika na may factory defect. Nangingiting pagtatapos pa nito. Upang hindi na humaba pa ang pagtatalo ay hindi na sumagot pa si Roland. Kilala niya ang asawa. Hindi kailanman ito pumapayag na matalo sa isang argumento. Muli nagsalita si Flor. Wala akong tutol sa plano mo, Roland. Wala namang pinagkaiba sa isang commercial school sa eskwelahang balak mong itayo. The bottom line is profit. Whether you call it a learning institution or a diploma mill, okay pa rin yan basta nakakapagpapanhik ng pera. Pera lang ba ang mahalaga? Ayaw na niya sana makipagdiskusyon pero hindi siya sang-ayon sa sinabi ng kanyang asawa. Bakit? Meron pa bang iba? Kahit alam mong anumang oras maaring mamatay ang sino man sa atin? Natawa si Flor. Napaka-morbid mo namang mag-isip. Komento nito. Ilang kakilala o kamag-anak mo na balitaan mong namatay? Katwiran niya. May naganap na kalamidad sa iba't ibang parte ng mundo at marami ang nagiging biktima. Who knows, baka ikaw o ako na ang susunod na mamamatay. All I'm saying is this. Walang kasiguraduhan ng buhay dito sa mundo. Granted. Pagsang-ay naman ni Flor. Pero hindi mo ba naiisip na isang kamiserablehan ang mabuhay na walang pera sa mundong ito? Na sinasabi mong ang lahat ay walang kasiguraduhan? So, iyon ang dahilan kung bakit kinakatawan pa rin ninyong mga abogado sa korte ang mga akusado na alam naman ninyong may kasalanan para kumita ng pera? It's the right to have a counsel. Paglilinaw ni Flor. Para maparusa ng isang akusado, his guilt must be proven beyond reasonable doubt. Kundi iyon magawa ng prosecution, it's their fault. Napakataas ang pagkakakilala sa sarili ng kanyang asawa. Kung magsalita, anime ito ang pinakamagaling at pinakaperpektong tao. Kaya't hindi maaring makagawa ng pagkakamali. O bigla ka nang natameme dyan. Nuntag sa kanya ni Flor na halatang nangangantsaw. Come on, ituloy natin ang diskusyon. Don't you know na nasa pakikipag-argumento tumataas ang adrenaline ko? Ipinasya ni Roland na hindi napansinin ng asawa. Muli niyang hinarap ang pagkain. Bigla'y tumabang at nawala na ng lasa ang mga putahing nakahain sa kanyang harapan. Nawala na siya ng kana. Ikinatuwa naman ni Ana ang napababalitang magkakaroon ng special school for mentally retarded children na malapit sa kanilang lugar. Noon pa niya ibig na maipasok sa gayong eskwelahan si Robin, ang 7 taong gulang na anak niyang may sakit na Down syndrome. Mahal na mahal ni Ana si Robin. Hindi niya pinagsisisihan ang pangyayaring pinili niyang buhayin ng anak. Pinagpapasalamat niya at nagkaroon siya ng sapat na tapang upang maipaglaban ang karapatan ng bata na makakita ng liwanag. Naalala ni Ana si Froilan, ang lalaking minahal niya at ang walang gulugod na ama ni Robin. Nasa kolehiyo sila ni Florian na maging magkasintahan. Pumayag siyang makisama ng walang kasal sa nobyo. Na makapagtapos sila, dahil sa pagmamahal niya sa katipan, sinuway niya ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Live-in na lang muna, natatandaan niyang sabi naman ni Froilan. Hindi pa kasi ako maaring mag-asawa. Dahil hinihintay mo ang petition ng parents mo upang makapag-migrate ka sa States? Yeah, tanong ni Froilan. Kapag naroon ako, kukunin kita, doon tayo papakasal. Maligaya ang unang buwan ng kanilang pagsasama, pero naputol iyon nang mabuntis siya. Bakit nabuo yan? Galit ni usig ni Froilan. Hindi ba nagpipils ka naman? Oo, amin niya. Pero ang alam ko'y sumasablay din ng pills kung minsan. Yun siguro ang nangyari. Pero hindi naniwala si Froilan. Kalokohan. Ang sabihin mo, sinadya mo magbuntis. Nagkakamali ka ng paratang. Pagtanggi niya. Come on, Ana. Mataas ang boss sa sasabi ni Froilan. Bakit hindi mo aminin na gusto mo pressure akong pakasalan ka upang ma-please sa mga magulang mo at na makapamanhik na tayo sa inyo? Hindi totoo, Froilan. Giit niya. Alam kong pangarap mo makarating sa Amerika. Mahal kita. Kailanman hindi ko nanaisin na maging siyang hadlang sa katuparan niyon.
Pumikit si Froilan. Kaya sinadya mo, hindi ang pagbubuntis, wala na akong pakialam. Para wala na tayong pag-uusapan, ipalaglag mo yan. Hindi makapaniwala si Ana sa naririnig. Anak mo ang buhay na pumipintig sa aking sinapupunan. Sarili mong dugo, Froilan. Anong dahilan gusto mong patayin? Hindi ko alam kung anong pag-iisip meron ka. Sarkastiko naman na tugon ni Froilan. Hindi pa nga tayo nakakasal pero gusto mo nang magkaanak tayo. Hindi mo ba naisip ang magiging komplikasyon ng lahat? Nagiinit ang mga mata ni Ana. Isang malaking kasalanan ang gusto mo mangyari, Froilan. Dugo pa lamang yan. Inis na pakli ni Froilan. Parang hindi mo alam na sa ibang mga bansa, pinahintulutan na ang aborsyon. Umiiyak na siya nang huli magsalita. Froilan, hindi kaya ng konsensya ko na patay ng sarili kong anak. Hindi agad siya iniwan ni Froilan. Pero sa panahon ng kanyang pagbubuntis, ay malaki na ang pinagbago ng kanyang kinakasama. Naglaho na ang tamis ng pagtitinginan nito. Madalas na gabi na to kung umuwi at palaging lasing. Pero hindi nawala ng pag-asa si Ana. Pinaniwala niyang sarili na sa sandaling makapagsilang siya at makita ni Froilan ng kanyang anak, magigising ang damdamin ng ama nito. Umaasam siya na ang bata ang makakapagpanumbalik ng dating pagtingin sa kanya ni Froilan. Ikinatuwa ni Ana ang pangyayaring naroon si Froilan nang magsilang siya. Magdamag na nagbantay sa kanya ang kinakasama sa pinaglagyang recovery award sa kanya. 4:00 na madaling araw, nang ilabas na nursery at itabi sa kanya ang sanggol. Noon sila kinausap ni Froilan ng kanyang pediatrician. Hindi ko gusto ang mga palatandang nakikita ko sa inyong anak. Malukot na pagbabalita ng doktor. Paragigi kailangan natin siyang isailalim sa mga pagsusuri. Anong palatandaan ang tinutukoy niyo, Dok? Nag-aalalang usisa niya. Tinitigan siya ng pediatrician. There's a crease across her palm. At kung tititigan niyo mabuti, mapupunan niyo na ang bati may slanted eyes, small loss at ears, also for muscle tone. Hindi kaya dahil to sa kasisilang pa lamang ng aking anak? Pagpoprotesta ni Ana. Ayaw niyang isipin na may diferensya ang sanggol na isinilang niya. Kukonsulta ako sa isang genetics, pahayag ng pediatrician, and a karyotype done of her chromosomes. Di pagdasal natin na naway nagkakamali ako ng hinala. Hindi na makatiis. Marahil sumabad si Froilan sa usapan. Ano ba kinala yung sakit ng aming anak, doktor? Tanong nito. Trisomy 21, pakli ng pediatrician. Kumunot ng noo ni Froilan. Lumarawan ng pagkairita sa gwapo mukha nito. Ano ho yun? Down syndrome. Ito ang tinutukoy ko. Sagot ng doktor. The child will be mentally retarded. Nang matyak ang pagkakaroon ng sanggol ng Down syndrome, hindi na nag-abala pa si Froilan na usigin o sisihin siya sa pagpapasya niyang buhay ng bata. Nagbalot agad ang kinakasama niya at iniwan sila mag-ina. Hindi nagluwat dumating ang hinihintay na petisyon ni Froilan. Nakalis ito patungong Amerika. Simula nun wala na siyang anumang nabalitaan sa ama ng kanyang anak. Humingi ng tawad si Ana sa kanyang mga magulang. Nakipagkasundo siya sa mga ito, pero hindi siya umuwi sa kanila. Itinalaga niya ang sarili upang maging ama't ina ng kanyang anak na may espesyal na pangangailangan. Hindi ba magastos ang magpaaral sa gayong klase ng eskwelahan, Ana? Giniganang naiisip na itanong ng kanyang ina nang mabanggit niya ang balak. Totoo po yun, sagot ni Ana. Pero yun lang ang pag-asa ni Robin, inay. Hindi sumagot ang kanyang ina. Mababa ka sa mukha nito ang hindi pagsang-ayon sa bagay na kanyang inaasahan. Inay, ayoko ipagkait sa anak ko ang pagkakataong mabuksan ng isip at maunawaan ang mga pangyayari sa kanyang paligid. Pagpapaliwanag niya. Kahit pa nga napakaliit ng tsansa na matuto siya. Pero magkakasya ba ang kita mo sa pagiging isang sekretarya? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Umuupa ka ng apartment, bumabayad ng katulong, gastos pa niyo araw-araw. Bahala na ho.
Malakas na loob na tugon niya. Nahanap po ako ng sideline. Kahit magbenta ako ng insurance o kaya magbigay ng mga pahulugang gamit sa aming opisina, madagdagan lang ang kita ko. Bakit kasi hindi na lang kayo umuwi na mag-ina dito sa bahay? Nangingilit ang luhang panukala ng kanyang ina. Nagkalamat naman ang tinig ni Ana. Inahay, ayokong maging pabigat pa kami sa inyo. Kalbaryo ko to, kakayanin ko. Tumayo sa inuupo ang silya ang kanyang ina at lumuluhang yumakap sa kanya. Oh, ang aking anak. Nabasag ng tuloy ng boses ni Ana. Kapag umuwi ako sa atin, oras-oras niyo makikita si Robin. Tsak na palagi niyo kaming kakaawa ang mag-ina. Ayoko mangyari to. Dahil lalo magiging mahirap para sa ating lahat ang kapalarang dumating sa akin. Samantala, isang karaniwan ng laki ng silid-aralan ang pinagawa ni Roland, katabi ng bungalow sa loob ng kanilang bakuran. Nagpadugtong siya doon ng isang maliit na kwarto na nagsisilbing opisina niya. Nagkaroon agad si Roland ng mahigit sa 20 estudyante. Kabilang sa mga ito si Robin, ang anak ni Ana. Ilang beses na niyang nakaharap at nakausap ang huli dahil regular na kinukumusta nito ang pinakikita ng anak sa kanyang klase. Kailangan natin ng magiging patient sa mga batang tulad ng inyong anak. Mahina akong pagpapaliwanag niya kay Ana. Mr. Villegas, Roland na lang please. Nakangiting saway niya. Tingin ko hindi naman nagkakalayo ang edad nating dalawa. Roland, hindi naman ako nagmamadali. Paglilinaw ni Ana. Gusto ko lang malaman ng progreso niya. How he respond to your methods of teaching. Okay naman ang iyong anak, tugon ni Roland. Ang performance niya sa klase ay naaayon sa kung ano ang maaasahan sa isang gaya niya. Yun ang gustong marinig ni Ana. Pasensya ka na Roland ah. Kailangan ko ng assurance. Gaya rin ng ibang mga magulang. Mahirap akong magkaroon ng anak na isang... Tumango naman si Roland. It's alright. Ana, naunawaan ko naman ang kaligayan mo. Nangilid ang luha ni Ana. Hindi naman sa gusto kong magpaawa. Pero inutang ko lang ang pinangmatrikula niya. Pinoproblema ko nga ang darating na semestre dahil hindi pa ako nakakabayad. Are you a single parent? Malungkot na itanong niya. Nasaan ang ama ni Robin? Iniwan niya kami. Matapos makita na may diferensya ang bata. Pagtatapat ni Ana habang pinipigil ang sariling hindi maluha. Maaari ka magsampa ng kaso laban sa ama niya. Child abandonment. Sa gayong paraan, makakakuha ka ng karapatang sustento. Tuloy ang nalaglag ang luha ni Ana. Pinahid nito ng kamay ang luha sa pisngi. At saka kahit narito pa siya, hindi ko siya obligahin. Hanggat kaya ng katawan ko, kahit gumapang ako sa hirap, itataguyod ko ang aking anak. Nakadama siya ng habag para kay Ana. Huwag mo nang problemahin ang darating na semestre. I can give you a special concession. Kahit gawin mong installment ang pagbabayad ng tuition ng iyong anak. Salamat Roland. Bukal sa loob na sabi ni Ana. Pero hindi mo kailangan gawin pa yon. Naniniwala ako na makakagawa ng paraan bago dumating ang araw ng bayaran. Well, ikaw ang bahala. Bagong paligo naman si Flor at humahalimuyak ang gamit na pabango at ang aroma ng mamahaling sabong pampaligo na naiwan sa balat nito. Nakasuot ang asawa niya ng manipis na pantulog na kulay rosas at walang damit na panloob. Sabado ng gabi, palibasa, ito ang takdang araw ng kanilang pagtatalik. Handang-handa si Flor. Tumabi sa kanya sa bed ang asawa at sinimulang akitin ng kanyang damdamin. Dumapo ang mga labi ni Flor sa may lieg ni Roland. Habang nilalaro ng hituturo ang butas ng isang tenga niya. Maya-may humaplos ang kamay nito sa balahibuhin niyang dibdib. Bumaba iyon sa kanyang mga hita. Binayaan ni Roland si Flor sa nais gawin nito. Hanggang sa waring napagod ang kanyang asawa. Ano ka ba? Nainis sa tanong ni Flor. Para kang tuod, iniinsulto mo ba ako? Hindi kita iniinsulto. Tanggi niya. I'm just tired of it all. Nagsalubong ang kilay ni Flor. Anong ibig mong sabihin? Nahahambal na ako sa sarili ko. Para akong magsasaka na bungkal ng lupa pero hindi makahuka kahit isang binhi.
Natawa naman si Flor. Sa ibang salita, napapagod ka ng sipingan ako dahil ayokong bigyan ka ng anak. Tigilan mo na kasi ang paggamit ng pills. Pakiusap niya. You're not getting any younger, Flor. Kailan ka pa magpapasyang magbuntis kung kailan hindi na pwede? May tangan pa ako malalaking kaso, Roland. Kahit hindi ko maaring isabay sa mga araw na to ang pagbubuntis. Katwiran ni Flor. Palagi na lang ganyan ang sinasabi mo. Inisasagot ni Roland. Paano matatapos sa mga yan kung tanggap ka ng tanggap? Natural na sasamantalin ko ang pagkakataong ito na marami ang mga nagtitiwala sa aking kakayahan. Giit naman ni Flor. Wala nang halaga sa iyo kundi ang propesyon mo. At galit na iniwan niya sa kama ang asawa. Saan ka pupunta? Pasigaw na tanong ni Flor nang nasa tapat na siya ng pinto ng kanilang kwarto. Hahanap ng babaeng maaanakan. Pasigaw din na sagot niya. Hindi lumayo si Roland. Natagpuan niya ang sariling nakatayo sa tapat ng nakasarang pinto ng apartment na inuupahan ng mag-inang Ana at Robin. Kumatok siya. Ana? Ana? Dalawang sunod na tawag niya. Bumukas ang pinto at idinungaw ni Ana ang ulo nito. Roland, ikaw pala. Isang alanganing ngiti ang kumawala sa mga labi ni Roland. Good evening, Ana. Wari napapahiyang bati niya. Pinatuloy siya sa salas ni Ana. Maupo ka, Roland. Feel at home. Naupo si Roland sa sofa at tumabi sa kanya si Ana. May isa't kalahating talampakan ang layo sa kanya. Ngumiti sa kanya si Ana. Can I offer you anything, Roland? Huwag ka na mag-abala, Ana. Kahit kape o juice kaya. Mamaya na lang, tugon niya. Total, may balak akong magtagal. Ito'y kung pwede. Bakit naman hindi? Sagot tanong ni Ana. Di mo naman siguro balak dito makitulog? Natawa siya sa pinabalang biro ni Ana. Sa ibang pagkakataon siguro, ganting biro naman niya. Naku napadilat ang mga mata ni Ana. Nawari nakarinig ng isang balitang nakakagulat. Baka girain ako dito ng misis mo, no? Naabala ba kita? Tanong ulit ni Roland. Ano bang ginagawa mo? Gumagawa ko ng budget. Formal na sagot ni Ana. Alam mo na, kailangan planuhin ko ang paggastos upang makapagkasya ang kinikita ko. Si Robin, hanap niya sa kanyang estudyante. Nasa kwarto, pinasasamahan ko sa katulog. Hindi kasi siya sanay na matulog mag-isa. Ano nga palang sadya mo, Roland? Naitanong ni Ana sa kasyual na paraan. Meron kasi kaming hindi naging pagkakaunawaan ng misis ko. Pag-aamin niya. At wala akong maisip na puntahang iba. Ganun ba? Tumango siya. Ana, sana'y okay lang sa'yo na dito ako pumunta. Wala kang dapat na alalahanin. Roland, ituring mo akong kaibigan na maaring paghingan mo ng sama ng loob. Pagpapalakas loob sa kanya ni Ana at ginagap niya ang isang kamay ng katabi. Salamat, Ana. Iyon ang naging simula. Unti-unting nahulog ang damdamin ni Roland kay Ana. Bago pa niya namalaya na inuukupan na nito ang malaking bahagi ng kanyang gunita. Dumalas ang pagtawag niya sa opisinang pinaglilingkuran ni Ana. Halauna madalas na rin niyang sinusundo ito sa oras ng uwian. Kumakain sila sa restaurant o kaya namamasyal muna bago niya inihahatid si Ana. Ilang beses na ring sumama ito sa kanya sa panonood ng sine. Isang hapon ay sinundong niya ulit si Ana. Hindi niya to inayang kumain o mamasyal. Sa halip, isinama niya sa isang tindahan ng bulaklak. Ibinili ni Roland ng 100 pulang rosa si Ana. Lumarawan ang pagtataka sa maganda mukha nito. Roland, anong ibig sabihin ng mga rosas na to? Tanong sa kanya ni Ana nang nasa kotse na sila. Hindi niya inalis ang tingin sa daan. Hindi ko alam kung anong iisipin mo. Ang sa akin, gusto ko lang malaman mo ang nararamdaman ko para sa iyo. Tumingin sa gawin niya si Ana. Nasa passenger seat ito sa unahan ng kotse. Roland, ang ibig mong sabihin may pagtingin ka sa akin? Pinagpatuloy ni Roland ng pagmamaneho. Hindi ka siguro maniniwala, pero ito palagi ko ang nararamdaman ko sa iyo, Ana. Roland,
Tinabi niya ang minamanayong kotse at hinawakan niya ang isang kamay ng katabi. Mahal kita, Ana. Nagbaba ng tingin si Ana pero hindi binawi ang kamay nito na tanga niya. Ako, mahal mo rin ba? Wala siyang natanggap na kasagutan. May pagtingin ka rin sa akin, I can feel it. Aminin mo please. Kumibot-kubot muna ang mga labi ni Ana bago tuloy nakapagsalita. Lalabas sa sinungaling ako kung sasabihin kong hindi totoong malapit ka rin sa puso ko. Pero ano? May nakasakay na kalungkutan sa boses ni Ana nang ito'y tumugon. Roland, mali. Mali ang mahalin kita. Inawakan niya ang kamay ni Ana. Kung mali ang magmahal, ano ang tama? Ang pagbibiro ni Roland na sa ibang pagkakataon ay makikitulog siya sa apartment ni Ana. Nagkatotoo. Hindi lang minsang nangyari yon kundi kung ilang beses. Umapaw ang kaligayahan sa kanyang dibdib. Katatapos lang nilang mag-isang katawan ni Ana. Nakauna ng huli sa isang braso niya. Magkasukob sila sa iisang kumot na nagkukubling kanilang mga kahubaran. Nagtanong si Roland. Kung mali ang magkaroon tayo ng kaugnayan sa isa't isa, bakit ganito ako ngayon kaligaya? Kinukonsensya ako sa tuwing maiisip na may asawa ka. Malungkot na tugon ni Ana. Pero nakakalimutan kong kasalanan ng lahat kapag nasa mga bisig mo ako, Roland. May alam akong paraan upang mawala ang guilty feelings na hindi maaalis sa dibdib mo. May nakahalong pagtitiwala sa kanyang boses na pahayag niya. Na ano yun? Usisa ni Ana. Kukonsulta ako sa isang mahusay na abogado na experts on annulment case. Pagsisiwalat niya ng kanyang plano. If there are valid grounds, magsasampa ako ng petisyon sa korte upang maanalang kasal namin ni Flor. Yumakap sa kanya si Ana. Totoo, Roland? Nakahanda kang gawin ang bagay na yon? Kinabig niya sa kanyang dibdib si Ana. 10 taon. Ganyan katagal ako nagtiis makisama kay Flor. Kung di ka pa dumating sa buhay ko, hindi ako mamumulat na hindi siya ang tamang babae para sa akin. Baka nabibigla ka lamang, Roland. Pagsasatinig ni Ana ng nadaramang pag-aalinlangan. Siguro pag-isipan mo munang mabuti ang lahat. Ana, mahirap ang magpadalos-dalos, baka bukas makalubay iba na ang damdamin mo para sa akin. Hinagkan niya ang buhok ni Ana. Hindi mangyayari ang kinatatakutan mo. Kung magbabago man ang pagtingin ko sa iyo, ito'y madadagdagan pero hindi mababawasan. Oh, Roland. Kinabukasan na nang umuwi si Roland sa kanilang bahay. Sinadya niya ang magpatanghali ng uwi. Inasahan niya na nakaalis na si Flor pagdating niya, pero hindi yun ang nangyari. Narito ka pa pala? Bating niya kay Flor. Nagtataka siya kung bakit hindi pa nakabihis ang asawa. Wala ka bang hearing ngayon? Meron. Matigas ang sagot ni Flor. Pero ipinareset ko sa ibang araw. Totoo ba ang narinig ko? Sarkastikong tanong niya. Ngayon lang nangyari ito. May sakit ka ba? Hindi pinansin ni Flor ang pambubos kaniya. Hindi ako umalis dahil may pag-uusapan tayo. Tungkol saan? Tanong niya. Umupo siya sa mahabang sofa at nasa kabilang dulo ang kanyang asawa. Nagsindi ng sigarilyo si Flor. Hinitit iyon at pagkara ay nagbuga ng usok sa bibig. Saka pa lang ito muling nagsalita. Napapadalas ang pag-uwi mo ng umaga na. Patutsada ni Flor. Gusto ko malaman kung saan ka nagpapalipas ng gabi. Muling iniipit ni Flor ang tangang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga labi at muling hinitit iyon. Hindi mo yata narinig ang tanong ko. Sa lansangan ba? O sa ibang kwarto kapiling ng ibang babae? Anong gusto mong isagot ko? Hamon ni Roland sa asawa. Katotohanan o kasinungalingan? Lumarawan naman ang pagkaini sa mukha ni Flor. Ang ibig mong sabihin, totoo ang kutob ko? Sa pili ng ibang babae ka nagpapalipas sa magdamag sa mga gabing hindi ka umuuwi? Gano'n na nga, pag-amin niya. Nagsikip sa galit si Flor. How dare you, Roland?
Alam kong dumarating sa buhay ng lalaki ang siya'y nagloko. Pero ang ginagawa ng lahat ay pinakakalihim-lihim ito at kahit huli na ay panay pa rin ang tanggi. Samantalang ikaw? Diretsahang umamin. Wari nagmamalaki pa niyang salo sa sinabi ng asawa. How stupid can you get? Alam mo ba kung bakit ang ibang lalaki naglilihim sa mga asawa nila? Tanong niya na hindi naghihintay ng sagot. Dahil wala silang balak makipaghiwalay. Gusto lang nilang magloko. At ikaw? Usig ni Flor. Hindi laro lang ang habol ko. Paglilinaw naman niya. Seryoso ako sa bago kong pag-ibig. Pinatay ni Flor ang tanging sigarilyo sa ashtray. Sino siya? Ang sekretarang yun na may anak na retarded? Siya nga. Wala kahit katiting na pangingiming pag-amin niya. Nasisira na bang ulo mo? Sarkastikong tanong ni Flor. Anong gusto mong sabihin ng tao? Salip na pataas, pababa ang iyong panlasa? Kung nakakahigit sa akin ang babaeng yun, papalakpakan kita. Pero alangan para sa sekretarang iyon ang tumangan man lang ng kandila sa tabi ko. Kaya sasabihin ko sa'yo, estupido ka Roland. Pagtalampak sa kanya ng asawa. Flor, ang pinaka-estupidong bagay na nagawa ko sa buong buhay ko ay ang pakasalan ka at pagtitiis ko ng mahabang panahon bago ako natauhan upang hanapin ang babaeng tunay na makapagpapaligaya sa akin. Hindi pinalampas ni Roland ang pangahamak na ginawa ni Flor kay Ana. Marami ang tulad mong mataas ang turing sa sarili. Pero kahit sino ka pa at kahit gaano kababa sa paningin mo si Ana para mabaling sa kanyang pagtingin ko, ay nangangahulugan lamang na mas may sayad ka sa kababaan. Hindi nagustuhan ni Flor ang narinig. Isang malakas sa sampalang pinadapo nito sa kanyang pisngi. Kaysa pagsalitaan mo ako ng ganon, mabuti pang sinampal o minura mo na lang ako. Nagpanting ang tenga ni Roland. Gumanti siya. Mag-asawang sampal ang ibinigay niya kay Flor. Tapos na ang mga araw ng aking pagtitimpi. Hindi na ako makapapayag na patuloy man tapak-tapakan ng aking pagkatao at pagkalalaki. Tigalgal naman si Flor. At para malaman mo, I'm looking for grounds upang mapaanal ang kasal nating dalawa. Nagtatangi sa mga bagang sa galit na singhal niya sa asawa. Malakas sa pinagbabayo ni Flor nang nakatikom nito mga kamay ang kanyang dibdib. How dare you? How dare you? Pagtutungayaw ng kanyang asawa. Pinigil niya mga kamay ni Flor at sa kanya tumalakas na itinulak. Nabuwal si Flor. Pero madali itong tumayo at umiiyak na tumakbo patungo sa kusina. Pumasok si Roland sa kwarto. Naglabas siya ng isang malaking maleta at nagsimula mag-impake ng mga damit. Napalingon siya nang makarinig ng mga yabag at nakita niya ang asawang may tangang kutsilyo. Nanlilisik ang mga mata ni Flor. Animoy baliw na sumisigaw. Hayop ka Roland! Hindi ka makakaalis ang bahay na to nang humihinga! Umilap ang mga mata ni Roland. Nakataas ang tangang kutsilyo na sumugod si Flor at inagapan niya ang kamay ng asawa. Hayop ka! Papatayin kita! Humihingal na sigaw ni Flor. Papatayin kita! Sa pag-agawan nila sa patalim ay isang aksidente ang naganap. Hindi sinasadya'y bumaon sa sikmura ni Flor ang matulis na bagay na gustong ipangpatay nito sa kanya. Pati ang bumagsak sa sahig si Flor. Namimilipit sa sakit habang tanga ng puluhan ng kutsilyong nakabaon pa rin sa sikmura nito. Napaatras si Roland. Bigla ang paglukob ng pagkalito sa kanyang pagkatao. Anong gagawin ko? Piping na itanong niya sa sarili. Dinala ni Roland sa pinakamalapit na ospital si Flor. Matapos ipasok sa emergency room ang kanyang asawa ay tinawagan niya si Ana. Makaranang mahigit kalahating oras ay dumating ang huli sa paggamutan. Nag-aalalang lumapit sa kanya si Ana. Nasaan ang iyong asawa? Nasa loob pa ng emergency room. Mahinang sagot niya. Tinatangka ng mga doktor na iligtas siya sa kamatayan. Nakaupo si Roland sa mahabang bangko na nakatunghay sa saradong pinto ng emergency room. Tumabi sa kanya si Ana.
Malubha ba ang kanyang lagay? 50-50. Pakli niya. Kumibot-kibot muna ang mga labi ni Ana bago muling nagsalita. Roland, ano ba nangyari? Pag-uwi ko'y dinatnan ko si Flor na naghihintay sa akin. Pagtatapat niya. Kinukumpronta niya ako hinggil sa dumadala sa hindi pag-uwi ko sa gabi. Naghihinala na ang iyong asawa. Isang malalim na buntong hininga ang hinugot ni Roland sa kanyang dibdib. Humigit kumulang. Sagot niya sa tanong ng katabi. Nagalit siya dahil inamin mo sa kanya ang tungkol sa ating dalawa. Panguhula ni Ana at tumango siya. Napabuntong hininga si Ana. Bakit hindi ka nagkaila? Hindi ba yun ang dapat? At least for the time being. Kilala ko si Flor. Katwiran niya. Hindi siya umaatake na walang ebidensya. Nang ipasya niyang kumprontahin ako pagdating ko kanina, batid kong alam na niya ang tungkol sa ating dalawa. At saka mahal kita, Ana. Kahit kailan hindi ko gagawin ang ikaila ka kahit kanino. Usigin man ako. Kaya kong aminin kahit sa buong mundo ang pagkakaunawa ang namamagitan sa ating dalawa. Ano ngayon ang binabalak mo? Tanong ulit ni Ana. Nag-iimpake na ako kanina nang suguri ni Flor ng saksak. Pagpapaliwanag niya. Ano man na mangyari sa kanya ay desidido na akong pakisamahan at pakasalan ka kung maaari. Pero, sinalo niya ang gustong sabihin ni Ana. Alam kong makaligtas man o hindi sa kamatayan ng aking asawa, ay uusigin pa rin ako ng batas. Nakahanda ako makulong. Ang mahaligi alam kong nakalaya na ako sa isang malalim na kahibangan. Isang malaking pagkakamali na minahal ko siya. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Namulat ang aking mga mata. Bumukas ang pinto ng emergency room at iniluban yun ang doktor na tumingin kay Flor. Dilapitan ni Roland ang manggagamot. Nasa likuran niya si Ana. Dok, kumusta ho ang pasyente? Ligtas na siya. Nakangiting tugon ng doktor. Mabuti na lamang at nadala niyo agad ang pasyente dito. Maraming dugo na wala sa kanya. Kung naantala pa kayo ng kahit ilang minuto pa, maaring hindi na namin siya nailigtas sa kamatayan. Hindi alam ni Roland kung dapat niyang ikatuwa o ikalungkot ang narinig. Hindi niya gustong mamatay si Flor. Nang ibig lamang niya'y malagot ang kaugnayan niya sa kanyang asawa. Pero ngayong nabuhay si Flor, alam niya mas mahirap ang pagdadaanan niya upang makamit ang kanyang ninanais kaysa kung namatay ang kanyang asawa. Natanto ni Roland na ang pakisamahan agad si Ana ay isang emosyonal na desisyon. Pero hindi matalinong pagpapasya. Isang matibay na ebidensya iyon upang masampan siya ni Flor ng kasong concubinage o maipabilanggo siya. Napagkasunduan nila ni Ana na asikasuhin muna nila ang pagsasampa ng petisyon upang mapawalang bisa ang kasal nila ni Flor. Pansamantalay, umuwi muna si Roland sa bahay ng kanyang mga magulang. Doon dumating ang sabina para sa kanya galing sa isang korte. Idinimanda siya ni Flor. Ang isinampang kaso ay attempted parricide, tangkang pagpatay sa isang kamiyembro ng pamilya. Inaasahan na niya iyon kahit hindi siya napikla. Gayunmay na problema pa rin siya. Kailangan ko na isang magaling na abogadong magtatanggol sa akin sa hukuman. Naisip niya. Ang di niya inaasahan ay ang ginawang pagsasadya ni Flor sa kanyang tinutuluyan. Nakita ng asawa niya ang tangang dokumento nito. Sabina, right? Nakangiting tanong ni Flor. Ibig sabihin, alam mo nang nakademanda ka. Tumigas naman ng ayuni niya. Oo, Flor. Sinampahan mo ako ng isang fabricated case. Samantalang alam mong aksidente ang lahat na nangyari. Katunayan ay ikaw ang sumugod at nagtangka sa buhay ko. Kahit kung tutuusin, ikaw ang dapat kong ipagsakdal. Tumawa naman si Flor. Bakit hindi mo ginawa? Bakit hindi mo ako inunahan? Hindi niya sinagot ang asawa. Roland, naparito ako upang ipaalam sa iyo na tagilid ang laban mo sa husgado. Wari pagbabanta ni Flor.
Tinatakot mo ba ako, Flor? Umiling si Flor. Hindi, mahal kong asawa. Sinabi ko lamang sa iyong totoo. Magagawa kong palitawin na may kinahuhumalingan kang ibang babae kaya gusto mo akong patayin. Ngayong nasabi mo ng pakay mo, makakaalis ka na. Pagtataboy niya sa asawa. Sa husgado na lang tayo magkita. Hindi pa ako tapos. Sansala naman sa kanya ni Flor. Meron pa akong ibang gustong sabihin. Madalin mo. Sulsul niya. Bakit? Mahal kong asawa? Napapasok ka ba sa presence ko? Parang nakakalokong tanong ni Flor. Roland, ang pagsasampa ko ng kaso laban sa'yo ay para lamang na tinututukan kita ng baril sa sentido. Pero hindi ko pa kinakalabit ang gatilyo. Anong ibig mong sabihin? Nagugulang na itanong ni Flor. Maaari ko pang iatras ang demanda. Paglilinaw ni Flor. Ito ay kung magkakasundo tayo. Roland, nakahanda akong lumimot at magpatawad. Iwan mo ang babae mo. I promise to change. Ayusin natin ang ating pagsasama. Bigyan mo ako ng pagkakataong maipadama sa iyo ang pagmamahal ay pinagkait ko. Hindi siya makapaniwala. Totoo ba ang mga narinig niyang sinabi ni Flor? Pero totoo man to o hindi ay wala na siyang pakialam. Flor, hindi na ako interesado makipagbalikan pa sa iyo. Pagtatapat niya, ayokong ulitin pa ang minsan kong pagkakamali. Katunayan ay nagsampa na ako ng petisyon upang maanalang ating kasal. At kumuho ang kataasan ni Flor at basag ang boses na nagsumamo ito. Nakikiusap ako, Roland. Kung kailangan lumuhod ako sa harap mo, gagawin ko. Huwag mo lang ipagkait sa akin ang hinihingi kong isa pang pagkakataon. Magsasayang ka lang ng pagod. Matigas na sagot ni Roland. Gayun may lumuhod pa rin sa harap niya si Flor. Alam ko, ipinagsisintan ng loob mo ang sobrang debosyon ko sa aking propesyon. Gayun din ang pagkakait ko sa inang anak. Meron ako matibay na dahilan. Gusto ko mag-excel sa aking propesyon dahil ibig kong mapagtakpan ang aking pangit na family background. Hindi totoong nasa abroad ang ama ko. Nagaya ng sinabi ko sa iyo, nasa mental hospital siya. Umiiyak na pagtatapat ni Flor. At hindi naman siya nakahuma. Totoo ang narinig mo, Roland. May lahi kaming mga baliw. At ito rin ang dahilan kung bakit ayoko magkaroon tayo ng anak. Tumayo si Flor at umiiyak na yumakap sa kanya. Roland, sabihin mo sa akin na uunawaan mo ko. Ngayon higit kailangan ko, nalaman kung gaano kita kamahal. At ikakabaliw ko kung mawawala ka sa akin. Na mga sandaling iyon ay nakadama si Roland ng awa para kay Flor. Pero kilala niya na iba ang awa sa pag-ibig. Flor, kung talagang mahal mo ako, palalayain mo ko. Hindi mo talaga kayang iwan ang babaeng yon? Hilam sa luha ang nanlilisik ng mga matang tanong ni Flor nang bumitaw ng yakap sa kanya. Mahal ko si Ana, Flor. Matatag na pag-amin niya. Galit na napaatras si Flor. Pagbabayaran mo to. Pagbabanta ng kanyang asawa. Titiyakin ko sa'yo na mabibilanggo ka. Hindi mo ako maaring takutin, Flor. Sa silong ng langit, hindi laging nakakapanaig ang mga tulad mong may imbing pagkatao at liis siyang layunin. Naniniwala akong lalabas at lalabas kung ano ang totoo. Kung sinong karapat-dapat, siya ang magkakamit ng hustisya. Makaraan lamang ang 2 linggo, binigyan si Roland ng langit ng palatandaan na mangyayari ang bagay na kanyang pinaniniwalaan. Maabsuelto siya sa kasong isinampa laban sa kanya ni Flor. Bakit natingin ko sa iyo para kang tumama sa sweepstakes? Tanong sa kanya ni Ana nang bisitahin niya to sa tinutuloy ang apartment ng gabing iyon. Higit pa kamo. May himig pagmamalaking sagot niya. Parang hindi ka na nakademanda at kasalukuyang nililitis sa hukuman na. Nangingitong tugon ni Ana. Para sa akin tapos na ang kasong iyon. Pagtatapat naman niya. Hiniling na nga ng abogado ko kanina na madismiss na ang asunto laban sa akin. Nilinaw ni Roland ang dahilan ko bakit. 2 hearing days ang hindi sumisipot si Flor. Ang pinalalabas ng abogado niya ay nawawala siya.
Pero nalaman namin na nako-confine na pala siya sa mental hospital. Ibig mong sabihin? Tumango siya. Tuloy na siyang nabaliw. Huwag mang dinggin ng korte ang petisyon ko na madismiss ang kaso. Naniniwala ang abogado ko na mapapatunayan na namin sa korte na ang sinasabi ni Flor na pagtatangka kong pagpatay sa kanya ay isa lamang aksidente. May establish namin na siya ang aggressor. Meron siyang violent temper because of her inherent insanity. At yumakap sa kanya si Ana. Salamat sa Diyos. Hindi lamang yun. Dahil sa pagkabaliw ni Flor, 100% halos na mapapawalang bisa ang kasal naming dalawa. Kahit maaari na tayo magpakasal. Oh, Roland. Noong lumabas sa kwarto si Robin, tinawag ni Ana ang anak. Mahigpit na niyakap. Iniisip ko noon, ano ang dahilan ng pagdating mo sa buhay ko, anak? Ngayon alam ko na. Ikaw pala ang magiging instrumento upang matagpuan ko ang langit. Tama ka, Ana. Pag-isang-ayon nito. Kung hindi dahil kay Robin, hindi tayo magkakakilala at magkakalapit na dalawa. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Roland at Ana. Nawa kayo nag-enjoy at na-in-love. Samahan niyo po ako muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.